titulo. Ano po, sister? May titulo po kayo. Po, nung lupa po. Pero meron pong umaangkin po nung... Nagpapatayo na po sila ng bahay po nila. Po. Sister, ano daw ang dahilan? Bakit kailangan yung lupa ninyo? Trip lang niya. Parang trip lang. Para kasi maangkin yung lupa na nakatitulo sa inyo, kailangan meron siyang hinahawakan na papel o dokumento na nagsasabi na meron siyang pagmamay-ari sa lupa na yun. Pero nakatitulo yun sa inyo, di ba? Ngayon pinatayuan niya. Opo. So anong question mo ngayon? Anong gagawin mo? Opo, kung ano po ang dapat ko pong gawin. Pumunta na po ba kayo sa barangay? Opo, nag-usap na po kami sa barangay. Anong sabi ng barangay? Bilhin niyo yung yung Sabi stock ano, pinatayo. Yung lupon po na tagapagpamahala po, sabi niya po, ibigay na lang po sa kanya. Sa kanya, hindi ko maaari yun kasi pag-aari po ninyo yung lupa na yun. Sabi niya, ibigay ko na lang po doon sa umaangkin. Ay, hindi po, sister. Sa civil code po kasi, ang pagtingin ng batas, kung may nagpatayo ng istruktura sa pagmamay-ari mong lupa, sa inyo yun. Pero meron po tayong tinasabi na good faith and bad faith sa pagpapatayo. Kung pinayagan ninyo, pwede po, wala akong, ang magiging mangyari lang po yun, pwede po nyo siyang i-reimburse, pwede po rin yung lupa. O kaya, pagiba yung, kung bad faith naman, pinatayuan yan, hindi nyo alam at wala kayong pahintulog, pwede po nyo pagiba yun. Pagiba mo na lang, sister. Sabi ko po sa kanila na, bakit po kayo nagpapatayo dyan ng bahay nyo, hindi naman sa inyo Sa yan. inyo, Ano po talaga pong, hindi po sila mapigil na magpatayo, tinutuloy pa rin po nila. Tinutuloy pa rin. Opo. Pero sa barangay, sabi, ibigay nyo na lang. Ay, hindi naman yata maaari. Hindi ko tama yun, sister. Tapusin po ninyo yung pag-uusap ninyo kasi dalawa po ang role ng barangay kasi dyan is either to mediate and conciliate. Mag-conciliate kayo ng conciliate. Kung may kasundo doon, naturally, ayaw mo ibigay yun dahil pag-aaral mo yun, di ba? Dahil mo, hingi ka ng certificate to file action at pilahan mo ng kaso. Punta magpatulong po kayo sa PAO, sa Public Attorney's Office, at hingi po kayo ng kaukulang legal na atensyon sa kanilang office. Ewan ko kung saan po kayo, sister, taga-Dagupan? Yes po. Saan ba yung office ng PAO dito? Sa Bunuan, sa RTC, sa Bunuan po. Nandun po yung pisina ng PAO. Dalhin po ninyo yung documents ninyo, sister. And then, dalhin din po ninyo yung humingi po kayo ng minutes ng meeting sa barangay. Pakita po nyo lahat yun. Tapos, picturein po ninyo yung structure na pinapagawa. I-video nyo rin kung nakikita ninyong pinagpapatuloy pa rin na ginagawa para makita, ma-evaluate doon sa PAO kung ano yung dapat na. Tapos na nga po yung isa, tapos sabi ko nila, sa isa pa po silang papagawa. Papagawa ulit. Opo. Pero sinabi ko sa kanila, huwag kayong magpagawa dyan, pero hindi po sila papigil. Ayan, sister. So, yun na po yung recourse ninyo. Punta po kayo doon sa PAO at magpatulong. Ano ho? Dahil kayo po ay nandyan po lahat yung inyong karapatan sa lupa na yan. Nakapangalan po ba sa inyo sa titulo? Ano po, bali, tatlo po silang nakapangalan. Sino pong nakapangalan? Yung nanay ko pa, tsaka po yung dalawang kapatid niya po. Pero, Okay. Patay na ho yung mga nanay ninyo? yung nanay ko po, buhay pa po. Nandun pa naman yung nanay nyo. So, meron pa rin tumatayo na magre-reklamo sa lupa na yun. Pero, hindi naman nila nabibili yung portion ng dalawang kapatid ng nanay nyo. Wala naman pong in-execute na adjudication at saka pagbenta. Okay, so, ganun po, sister. Kung wala pa, di pwede po din yung pigilan sila kung nagpapatayo pa ulit at magpatulong po kayo. Ang tandaan po ninyo, magdala po kayo, dalhin po ninyo yung titulo. Dalhin ninyo si nanay nyo. Ano, Okay. bedridden na po si nanay? Bedridden Bedridden na. Paano kayo mangyayari pag bedridden? SPA na lang ho. Paggawa kayo ng special power of attorney o sa Tagalog, saling pusa ako. Yun ang ibig sabihin ng SPA.
Okay, sige po, sister.